Actually, marami kasi sa atin, maraming alam. Kapag ang kaalaman mo ay nagiging aksyon, kahit maliit, doon nagsisimulang mag-alay ng buhay mo. Hi. Gusto ko lang mag-share. Isa lang to sa mga nag-remind sa akin or mga steps na nakatulong sa akin kung paano bumangon ulit. Alam mo yung pakiramdam na alam mo naman yung dapat gawin pero hirap ka pa rin kumilos. Well, kung oo, gusto kong sabihin hindi ka nag-iisa. May mga days talaga na pagod ka na sa buhay. Alam mo yun, yung hindi ka naman mahina. Pero dahil siguro matagal ka nang lumalaban. Yun, parang ganun. Tapos kailangan lang pala na may magsabi sa'yo na okay lang mapagod. Gusto ko mag-share. Hindi lang para mag-advise. Para lang ipaalala sa'yo na posible pa rin bumangon, girl. Kahit pakiramdam mo ngayon parang huminto na yung lahat. Pero alam mo, may mga yugto talaga sa buhay na kahit anong pilit mo, hindi ka makagalaw. Hindi naman dahil wala kang kakayahan, kundi dahil napagod ka. Emotional, mental, minsan nga pati spiritual. Tapos, dito mo pang mapagtatanto na yung pagbangon, hindi siya malaking desisyon. Isa lang itong serye ng maliit na pagpili mo araw-araw. Una, tanggapin mo kung nasan ka ngayon. Hindi ito yung okay lang ako kahit hindi naman. Ito lang yung pag-amin mo sa sarili mo na nahihirapan ako ngayon, kasi doon talaga nagsisimula ang pagbabago. Kapag naging totoo ka na sa sarili mo, ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ang pagsasabing dito ako magsisimula. Hindi ka mahina dahil nahihirapan ka. Ibig sabihin lang nito, tao ka. Pangalawa, huwag mong madaliin ang proseso. Napansin mo ba na kapag minamadali mo ang lahat, lalo ka napapagod? Maraming tao ang sumusuko, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil pakiramdam nila nahuhuli na sila. Pero ang totoo, wala namang deadline ng pagbangon eh. Hindi ka late. Nasa oras ka lang na kailangan mong pagdaanan ng bawat proseso. Payagan mo yung sarili mong magpahinga. Ang pahinga hindi yan pag-atras. Bahagi ito ng pag-usad. Pangatlo, gawin mo kahit isa lang sa alam mo. Hindi yung lahat agad. Isang hakbang lang muna. Actually, marami kasi sa atin, maraming alam kung paano mag-heal, mag-move on, mag-grow. Pero minsan, ang kaalaman ay mabigat din kapag hindi mo kayang gawin lahat. At okay lang yun. Minsan, sapat na nga yung pagbangon mo sa umaga, kahit mabigat, pag-iwas sa mga alam mong nakakasakit sa'yo, pagpili ng katahimikan kaysa drama. Kapag ang kaalaman mo ay nagiging aksyon, kahit maliit, doon nagsisimulang mag-alay ng buhay mo. Pang-apat, maging mabait ka naman sa sarili mo. Pero isa ito sa pinakamahirap gawin.
sanay tayo na sisihin natin yung sarili natin sa mga pagkakamali. Pero tanungin mo yung sarili mo. Kunyari, halimbawa, kung kaibigan mo yung nasa sitwasyon mo ngayon, sisigawan mo ba siya o yayakapin? Subukan mong kausapin yung sarili mo sa paraan na gusto mong kausapin ka rin ng iba. Hindi mo kailangan saktan yung sarili mo para matuto. Mas mabilis ang paghilom kapag may pag-unawa. Panghuli, piliin mong maniwala ulit. Kahit konti lang. Hindi mo kailangang siguradong magiging okay ang lahat. Hindi mo kailangan maging malakas araw-araw. Sapat na nga yung maliit na paniniwala na hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo. Minsan, ang paniniwala ay hindi sigaw. Isa lang itong bulong na nagsasabing, sige, tuloy pa rin. Kung nandito ka ngayon at nakikinig, siguro may bahagi sa'yo na gusto pang lumaban. At sapat na yun para magsimula ulit. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka sira. Hindi ka talunan. Pagod ka lang. At bumabangon. At kung nakatayo ka pa rin ngayon, kahit pagod, kahit mabagal, ibig sabihin lumalaban ka pa. At minsan, yun ang tunay na tagumpay. Salamat sa panonood.